Welcome to Baguio! Kung naghahanap ka ng bagong itinerary sa inyong Baguio trip ngayong 2026, samahan nyo kami dahil pupunta tayo sa mga bago at hindi pa masyadong napupuntahan ng mga turista at titikman din natin yung mga hindi pa masyadong sikat na kainan pero masasarap. Ready na ba kayo? Dahil sa episode na to, titikman natin ang kinuday o yung smoked meat na kilala dito sa Cordillera Region sa isang vintage concept restaurant sa La Trinidad. Bibisitahin natin ang bago at pinakamagandang flower farm sa La Trinidad. Hindi lang basta bulaklak, may mga higanteng cactus pa na akala mo sa ibang bansa mo lang makikita. At syempre, magpapainit at magre-relax tayo sa Concept Cafe sa gitna mismo ng coffee farm. At may experience natin mag-roast ng kanilang coffee beans. Pero hindi lang yan, may mga bagong tips din ako para sa inyo. Saan makakabili ng malaking cinnamon bread for only 45 pesos. Masarap at perfect pang pasalubong. Paano bumili ng Garcia's Coffee Beans nang walang mahabang pila? Ituturo ko ang secret spot na yan. Titikim din tayo ng mga lutong sagada dito pa rin sa Baguio. At syempre, legendary na binatog na ilang dekada nang nagbebenta rito. Pero higit sa lahat ng yan, ito ang pinaka-highlight, ang penthouse na to. Imagine, gigising ka sa ganitong view, sunset sa umaga, preskong hangin, at affordable pa. Complete na ang lahat na kailangan mo para sa isang Baguio staycation. Kaya kung gusto niyo ng DIY itinerary na siksik sa kwento at tipid tips, samahan niyo ako sa Ralph Project Baguio January 2026 edition. Madaling araw pa lang, babiyahin na tayo from Bulacan via NLEX. Ganito kaaga para masulit natin ang araw sa Baguio. Nag-arrange tayo ng early check-in para makapag-recharge tayo bago tayo gumala. To be honest, wala pa akong tulog. Dire-diretso ang schedule ko. Plus ako rin ang kumuha ng unit natin sa Giginto Rent a Car. Actually, on the way naman ako kagabi sa kanila kaya ako na mismo ang dumaan sa parking area nila para pick upin yung unit. Pero pwede rin nilang i-deliver mismo sa bahay ninyo o kung saan ninyo gustong ipa-deliver yung sasakyan na rerentahan nyo. Example, sa airport o kung saan man ninyo gustong ipa-deliver, pwede nilang i-arrange yun. Tip ko sa inyo guys, pag malakihan ang grupo o di kaya ayaw ninyong mahasel sa maintenance ng sarili ninyong sasakyan, mag-rent a car na lang kayo. Trusted ko na tong Giginto Rent a Car. Bago at well-maintained ang units at never akong binigyan ng sakit ng ulo sa biyahe. Bago ko makalimutan, isang tip muna. Check nyo ang number coding sa Baguio bago kayo umakyat. Ayaw nating maaberya ang bakasyon dahil lang sa plate number. 'Di ba? Iwas huli, iwas stress tayo. At ito na, 5:50 AM, dumating na tayo sa Benguet Arc. Ito na yung part na paliko-liko na. Pero ito rin yung part na mapipil mo na talaga yung lamig. Sakto dahil Monday morning, ang luwag ng traffic. Chill drive lang paakyat habang ramdam na ramdam ang excitement. Siyempre, hihinto muna tayo sa Lion's Head. Ito kasi ang official sign ng Baguio trip, 'di ba? Quick photo op lang, tapos diretso na tayo sa ating magiging accommodation for tonight. Dumiretso na kami sa Mountain Sanctuary. Inarrange ko talaga na mag-early check-in kami para kabisado ko na yung daan habang maliwanag pa. Bilang driver, mas kampante ako kapag alam ko na yung daan bago kami gumala hanggang gabi. Madali lang naman silang hanapin sa Google Maps. At ito, gumawa ako ng QR code para sa inyo. I-screenshot nyo na lang to. Guide ito simula Lion's Head para dire-diretso na kayo dito. Nakarating kami ng 7:46 AM. Kahit may kaunting morning rush dito sa Baguio, mabilis pa rin. Alam nyo dati, mahilig ako mag-accommodation na nasa city proper. Pero na-realize ko, kung may service naman kayo, mas sulit yung mga 15 to 20 minutes away from the city. Dito ko nahahanap yung mas affordable ang rates, tahimik, walang ingay ng sasakyan, at higit sa lahat, dahil sunset at sunrise person talaga ako, gustong gusto ko talaga yung view. Gusto ko yung paglabas ko, bundok at ulap ang makikita ko. At dito sa Mountain Sanctuary, kuhang-kuha nila lahat yon. Tingnan nyo naman ang view dito. Wow! Ang ganda! Ang ganda naman dito. Ang ganda naman, pati yung view oh. Ang ganda. Ganda be. Ayos ba? Ganda. Hi guys, nandito na tayo ngayon sa Breguenas Mountain Sanctuary. Napakaganda. Yung penthouse nila, napakaganda. Napakaganda ng pinaka-glass. Wala akong masabi. Parang pagpasok pa lang talaga namin, mapapawaw ka talaga. Kasi yung view,
Yun talaga. Higit pa dun sa binayaran mo para sa akin. Napakaganda. Tapos meron din silang TV. Tapos meron silang duyan habang nanonood kayo. Ayan, nandiyan si Isabel. Meron na rin silang kusina. No, kompleto na siya. May sala, may kusina, may table, may dining table. Actually, ito talaga good for 2 to 3 tong penthouse. Kaya yung table niya parang pang 2 lang siya. Kompleto na siya. Meron na siyang water dispenser, rice cooker, may lutuan na din. Tapos may ref. Tapos may sink naman dito. Pansinin nyo pati yung pinaka-corner nung pinaka-wall. Glass din siya. Napakaganda. Nakakatawa. Ini-imagine ko na bukas yung pagising. Ay nako, napakasarap magkape habang ito yung view mo. Yung view mo naman sa labas, farm siya. Yan, so may farm ka sa harap, tapos may bundok, may view ka ng... Napakaganda ng view. No, napakaganda ng view. Tapos, hindi pa dyan natatapos yung ganda ng penthouse. Kasi pag pumasok ka naman sa kwarto, meron ding view. Napakaganda rin. Tapos yung kanilang kama ay tingin ko queen to. Tapos nandito na rin yung pinaka-CR niya. Maganda rin yung kanilang CR. Pagdaan natin. So meron na rin yung CR nila. Maayos, malinis. Tapos meron din siyang heater. Tapos may bidet din yung pinaka-toilet bowl. Ang ganda ng backdrop ng kanilang bed. Meron pa ditong parang lazy boy na upuan. Tapos mayroong malaking mirror na katapat doon sa bed. Bagay na bagay sa mag-partner, sa mag-jowa, sa mag-asawa, sa nag-honeymoon, siguro. Pwedeng-pwede dito. Napakaganda. Ang ganda ng kanilang penthouse. Twin deluxe din nila. Yun naman, pwede rin yan 4 to 7. Maganda rin doon. Though, kung dalawa lang kayo, mag-partner kayo, talaga ma-appreciate niyo yung ganda nitong penthouse. Ayan, so nandito naman tayo sa Twin Deluxe dito sa Breguenas Mountain Sanctuary. Ang ganda ng kanilang kwarto. Tapos, same dun sa penthouse, meron din siyang magandang view. Ang ganda ng kanilang design. Pagkagising nyo, hindi pa kayo nakakaalis ng kwarto, meron na kayong magandang view. Kasi nasa taas siya, mataas na elevation siya. So, maganda yung kanilang pinaka-lugar. Tapos ginamit nila yung facade nila para iharap dun sa pinaka-mountain. Tapos kumpleto rin dito. Sa kanila, meron na rin silang rice cooker, meron silang tubig, meron silang water heater, meron na silang gas stove. Kumpleto na. Halos ingredients na lang yung dadalhin niyo. Meron din sila ditong dining table. Plus yung kanilang sala. Tapos meron din silang TV dito. Ito naman yung isang kwarto. Meron siyang 2 kama. Tapos ang lamig. No? Kahit mag-electric fan ka lang. Actually, naka-electric fan lang dito. Pero para siyang naka-aircon. Napakalamig. Tapos meron din ditong ref. Meron din ditong malaking mirror. Ito naman yung kanilang CR. Linis ng kanilang CR. Tapos may heater na rin yan. May heater din siya. So ito yung pinaka-terrace ng Twin Deluxe dito sa Breguenas Mountain Sanctuary. Ganda. Tapos ito na yung pinaka-view natin. So sa umaga, kahit na nakasarado itong pinaka-glass door, makikita nyo pa rin yung magandang view. Ayan, so meron din ditong mini coffee table para kapag nagkape ka, talagang binibigay yung view sa kabilang side. So ang ganda nung naisip nila na to kasi kahit ako, naglalagay ako ng table dito para pag nagkape ko ng umaga, dito ako nakaharap. Sa mga oras na to, 8 a.m. to 11 a.m., pinagbigyan muna natin ang antok at kumuha muna tayo ng 3 oras na tulog. Kailangan natin ng energy para sa buong araw na gala. Pero bago tayo sumabak sa pamamasyal, gusto ko muna i-shoutout tong unit natin mula sa Giginto Rent a Car. Ang kinuha natin sa kanila ay itong Avanza Automatic 7-seater. Honestly, napahanga ako sa unit na to. Alam nyo naman sa Baguio, puro ahonan. At dahil sumunod lang ako sa Google Maps, dinala kami sa mga matatarik na shortcut mula Irisan hanggang sa La Trinidad. Hindi kami gaano dumaan sa main road pero kahit gaano pa katarik yung mga ahon, kayang-kaya. Napaka-smooth ng ride, walang naging hassle at walang kakaba-kaba kung kakayanin ba ng sasakyan.
At ngayon, lunchtime na, 12:43 PM, nang makarating kami sa vintage concept restaurant na ito sa La Trinidad. Ang ganda ng interior nila, parang classic log cabin yung design. Pero syempre, hindi tayo nandito para sa aesthetic, nandito tayo para sa pagkain. Sinasabi na masarap daw dito, kaya let's see kung totoo nga. Nag-order kami ng kinuday. Ito talaga ang highlight, isang type ng smoked meat na pride ng Cordillera. Nag-order din kami ng kare-kare with bagnet, lomi, sizzling pork chop, lechon kawali with rice. Alam nyo kung ano yung nakakabilib? Wala pang 10 minutes, sinerve na agad sa amin yung mga orders namin. Ang bilis ng service. Plus napansin ko agad na napakalinis ng lugar at talagang attentive yung mga staff. Ramdam mo na well-managed yung business. Ito yung kanilang kiniing. Try natin yung pinakamit. Harap. Parang bacon. Smoked meat nga. So, para siyang bacon. Kasi smoked meat din siya. Harap. Harap nito. Para siyang chapsuy na may bacon. Ano ba may isa pa? Hindi ako ulam kasi. Ang sarap din ng kare-kare nila. No? Sarap ng kare-kare. Meron ako sa diba? Saan nakalimutan mo? Try natin tong lomi. Very long. Balik yun. Ang sarap din ng lomi. Ang sarap din ng lomi nila. Alas lahat, ha? Patigim ako ng pork chop niya, no? Ito yung kanilang lomi. Try natin. Ay, yun yung kanilang pork chop. Okay. Ha? Sarap din. Malinig siya. Ano tawag dito? Ma'am, ano nga po to? Anong tawag po dito? Kinuday. Thank you. Sarap. Parang siyang bacon, no? Parang siyang chop suey na, fairness. Sarap yung mga food niya. Dapat eh. Gawa tayo yun ng ano. Sarap. Masarap. Ayan, narinig nyo naman ang reaction ko. Panalo talaga yung pagkain nila. Highly recommended ko to kapag napadpad kayo dito sa La Trinidad. At bakit nga ba dito tayo kumain? Kasi strategic tayo. Malapit na lang kasi dito yung susunod nating destination, ang Living Gifts Nursery. From the highway, mga 3.5 kilometers na biyahe ito pababa. As in, pababa talaga. Pero huwag kayong mag-alala, hindi kayo maiinip dahil napakaganda ng view habang bumabaybay kayo. Hindi rin kayo maliligaw dahil very visible ang mga signs nila kung kailangan ninyong lumiko. May entrance fee dito, 150 ang general admission, 120 naman sa mga senior at 80 pesos naman sa kids na 5 to 10 years old. At open naman sila simula 7:30 AM hanggang 5 PM. Pero ako na ang magsasabi sa inyo, sulit na sulit, lalo na kung mahilig kayo sa bulaklak at halaman. At ang isa pa nakakatuwa, bago kayo lumabas, may libreng cactus at succulent pa silang ibibigay sa inyo. O diba, yun ang magpapapayag sa inyo na mag-entrance fee kasi may libre naman. Yun ang deal maker nila eh. Pero honestly, sulit para sa akin kahit walang libre. Kasi napakaganda talaga sa loob at nakaka-relax talaga yung mga kulay ng halaman. Living Gifts Nursery po pala ma'am sir, ornamental farm po kami dito. Primarily, ang focus po namin, cactus production po. Nag-start kami sa isang greenhouse ng mga cactus, then eventually nag-boom po siya, kaya ito na po yung Living Gifts Nursery. Ito yung pulma po namin, pwede pong picturean, tas nandito tayo. Dito nyo po i-claim yung free plant po ninyo, sa baba siya ng toilet, malapit sa Giant Cactus Landscape. May table kami dyan, presente lang po yung ticket para makaklaim po ng free plant. And yung cafe, nagsaserve kami dyan ng rice meals, pizza, iced drinks, gano'n po.
Papuntang cafe, ito po yung daanan. Diretso niyo lang po itong daanan na to. Pag nakita niyo po yung heart-shaped design, pakit lang po diretso baba, nandun yung kapag bababa pa po, nandun yung toilet. And Lahat po pwedeng Opo. And may sasakyan po kayo sa park. Mm. Yan. Kung gusto niyo pong sundan tong blue line, recommended path po namin para maikot lang. Okay. Mag-i-start dito sa likod, tapos lalabas kayo dyan. Kahit dito na din po kayo mag-exit parking. Dito? Opo, dito. Okay. Yan. Yun lang po. And so nandito na tayo sa Living Gift Nursery sa La Trinidad. Ang ganda ng mga bulaklak nila. Iba't ibang klase. Parang feeling ko ganito yung konsepto ng atok. Sobrang laki ng farm na to, sa totoo lang, bitin ng 1.5 hours kung gusto mong libutin at mag-photo op sa bawat sulok. Perfect siyang puntahan ngayong January kasi malamig ang simoy ng hangin. Direct sunlight kasi dito, kaya kung mainit ang panahon, baka medyo pagpawisan kayo. Maraming spot dito na pwedeng maupo, mag-chill at magkwentuhan habang ini-enjoy yung paligid. Personally, pinalit ko muna to sa usual strawberry farm tour namin since madalas naman na kami doon. Pero kung kaya ng time at budget ninyo, pwede nyong puntahan parehas. Para sa mga commuters, don't worry, may mga jeep kaming nakitang bumabiyahe rito. O kaya naman pwede rin kayong mag-taxi mula sa highway para diretso na sa entrance ng Living Gift Nursery. Ang ganda rito. Napakalaki ng mga cactus. Makikita nyo halos kasing laki ko na siya. Napakalaki tapos napakaganda. Nakaka-amaze. So dito sa Living Gift Nursery, ang specialty talaga nila o yung pinaka-main na product nila is yung cactus. Pero meron din silang mga succulent, tas meron din silang mga ornamental. At napakaganda nung kanilang mga bulaklak sa labas, yung open area nila. Para siyang atok concept na open area, ang daming bulaklak, ang daming pwedeng pagpicturean. Napakaganda. Kung mahilig kayo sa bulaklak, mahilig kayo sa mga cactus, mahilig kayo magpicture, the best dito sa Living Gift Nursery. Ayan, so ito yung kanilang mga cactus kasi ang specialty talaga ng Living Gift Nursery ay mga cactus. So marami silang variety ng cactus, iba't ibang klase. Actually, yung iba, first time ko talagang makita. Gaya niya, no? Sobrang laki niya na, no? Nandito naman tayo ngayon sa malaking greenhouse nila na puro cactus. Daming klase. Ayan, no? So, isang buo to na greenhouse na tingin ko mga 20 meters o 30 meters ang haba. Tapos, mga 5 meters ang lapad. Ganun siya kalaki na greenhouse. Kung mahilig kayo sa mga bulaklak, cactus, succulent, yan. Magandang pumunta rito. Ayan, so ito yung kanilang free na pwede nyong makuha, pwede nyong i-claim. Pwedeng cactus, pwedeng succulent, depende kung anong gusto nyong piliin. So meron silang pipilian ito, yung nasa taas, yung tatlong layer, pero lang yung mga nasa taas. Tapos ito, pwede rin dito. Ayan, pwede nilang kuhan. Rat's tail. So ito yung mga lumalaki pataas. Ito yung mas lumalaking pabilog. Tapos na kami dito sa Living Gift Nursery. Pero plano kasi namin, ang itinerary namin, magmimirador kami or Mount Calagong. Kaya lang, mukhang wala namang sunset dahil sobrang fog. Yan, so kung makikita nyo, hindi na kami pupunta doon kasi mababaliwala na lang naman yung parang plano doon na magsa-sunset. So ang alternate ko ay pumunta sa Farm to Cup para magkape. So, samahan nyo kami. Ito ang Farm to Cup Cafe dito sa La Trinidad. 7.5 kilometers o mga 30 minutes na biyahe simula doon sa nursery. Napakaganda ng lugar nila pero hindi lang ito basta aesthetic na alfresco cafe sa ilalim ng mga pine trees. May malalim na kwento ang lugar na to. Nagsimula ito nung pandemic. Si Mr. Eli Natividad na isang certified coffee expert ang nakaisip na gawing coffee plantation at brew bar ang lupang to katuwang ang Philippine Nazarene College.
At ang pinaka-special dito, ang kanilang DIY brew bar. Dito, hindi ka lang uupo at maghihintay ng order mo. Pwede ka nilang turuan mismo kung paano mag-brew ng sarili mong kape. Mula sa pagpili ng beans hanggang sa tamang brewing method. Alam nyo ba na TESDA accredited hub din ang Farm to Cup? Kaya yung mga staff nila, hindi lang basta barista, tinatawag silang coffee mentors. Ibig sabihin, alam nila ang proseso simula sa pagtatanim ng seedlings hanggang sa mabrew ito. Ang misyon nila, buhayin ang lokal na industriya ng kape at hikayatin ang mga kabataan na magtanim. Kasi sa totoo lang, kulang na talaga ang supply ng kape natin sa Pilipinas. Kaya sa bawat tasa na iniinom nyo rito, sinusuportahan nyo ang ating local farmers. Napakaswerte ko na taon kasi na nagro-roast sila ng coffee beans nung dumating kami. Hindi lang sila nag-share ng knowledge kundi pinaranas pa nila sa aking mag-roast ng beans. Sobrang dami nilang shinare tungkol sa kape. Tinuruan din nila akong mag-pour over sa mismong order namin. Masasabi kong isa ito sa pinaka-special na cafe experience ko. Hindi talaga ako nagkamali na nilagay ko to sa aming itinerary. Aside sa mga bagong knowledge, nagkaroon pa ako ng mga bagong kakilala. Definitely, babalik kami rito at magiging permanent spot na ito tuwing aakyat kami ng Baguio at La Trinidad. Pagkatapos magkape at maghapon na paglalakad, nagutom na kami at dahil malamig ang panahon, naghahanap tayo ng may sabaw at bulalo. May nag-recommend sa akin na sa terminal ng bus sa baba mismo ng SM Baguio, mayroong masarap na bulaluhan. Kilala ito hindi lang sa pagiging affordable pati na din sa masarap na mga pagkain nito. Ito ang Pets Bulaluhan at Sisigan. So, andito tayo ngayon sa Pets Bulaluhan. Malapit lang to sa terminal ng mga bus sa baba ng SM. Medyo maraming tao. Kaya nahihiya ako magsalita. Normally, syempre, gusto natin yung may sabaw. Kaya gusto ko sana bulalo. So, may nag-recommend sa atin ito. Kaya pinuntahan natin. Umorder kami ng bulalo. 270 ang isang bulalo. Pero marami siyang laman. Tapos pwede ka naman humingi ng sabaw. At yung lasa niya, masarap siya in fairness. Meron kami nakainan ditong bulalo. Sobrang tagal, 1 oras bago kami nakakain. Pero di hamak na masarap to. At ang bilis na serving. Parang from nag-order kami, wala pang 5 to 10 minutes na dito na yung order namin. At kompleto na siya halos. Yung sisig, meron kami sisig. Yung sinitsit, bago lang sa akin to. Ito yung kanilang pork sisig. Tikman natin. Okay. In fairness, para 220 pesos, good for 2. Pwede nyo na paghatian to. Kasi, add rice na lang. Okay na siya sa akin. Sarap na sabaw nung ano, no? Ang bulalo. In fairness, yung bulalo nila, malasa. Sabaw pa lang. Pwede ng ulam. PS order. Bayad ka muna sa kabilang side, tapos dito ka sa kabilang side uupo. Meron din doon pero mas konti. Pero dito sa kabilang side nila, mga kaya pa ng mga 15 na tao. Ito yung laman ng kanilang bulalo. Tikman natin. Ang lambot. No? Saka ang sarap, no? Yung pinakalaman. Kahit si Mami, saka si Isabel, gusto nila. Sarap. So, ito yung sinitsit. Nguso ng baboy. Kaya natin. Ang sarap. Yung rice nila. Ang dami. No? Siksot na siksot. Para siyang 1.5 rice sa normal serving sa ibang karinderya.
Buti na nga yun. Harap no? Sobrang nagustuhan ko ang pagkain dito sa Pets Bulaluhan at Sisigan. Sobrang daling hanapin, malapit lang sa bus terminal dito sa Governors Park Road. Bandang ibaba lang sa SM Baguio. Kung hanap nyo ay yung sulit, masarap, hindi masakit sa bulsa, nako, highly recommended ko ito. Pagkatapos namin kumain, umuwi na kami para magpahinga at matulog. Pero huwag kayong aalis dahil sa susunod na video, marami pa akong i-share sa inyo. Ipapakita ko sa inyo kung saan mahahanap yung 45 pesos na cinnamon bread na pwedeng pampasalubong. Titikman natin ang mga lutong sagada sa isang kainan dito mismo sa Baguio. Ituturo ko rin kung saan makakabili ng Garcia's Coffee Beans na hindi pumipila ng mahaba. At syempre susubukan natin ang special binatog na sikat dito. At ang hindi nyo dapat mamiss, pasisilip ko na sa inyo kung gaano kaganda ang view sa paggising namin sa Mountain Sanctuary. Grabe yung view, promise. Kaya see you sa part 2 ng ating Baguio 2026 edition.